Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa pagpapatuloy ng Part 2, binuksan niya ang selyadong pinto matapos patayin ang mga zombie sa paligid. Nagawa niyang mapigilan ang nagwawalang sisilas. Dahil sa nakakatakot na karanasang iyon, napagtanto ni Elton ang sarili niyang kahinaan, kaya't kusang loob siyang pumanig kay Felix at sinimulang hikayatin ang lahat na bumalik. Si Silas, na nagkasakit, ay umupo ng mag-isa nang hindi nagsasalita. Nilapitan siya ni Iris upang aliwin at nalaman niyang sa loob ng mga taon ay iniiwasan si Silas ng kanilang mga kaklase dahil sa mga tsismis na pinatay raw niya ang sarili niyang mga magulang sa gitna ng pagkabaliw. Hindi pinaniwalaan ni Iris ang mga tsismis na iyon. Sa ngayon, 2 beses na siyang iniligtas ni Silas at mas pinili niyang paniwalaan ang panig nito. Sa mga oras na iyon, humupa na ang bagyo sa labas. Sa mungkahi ni Felix, naghanda ang lahat upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bago umalis, voluntaryong nag-alok si Elton na kumuha ng panggrupong litrato bilang alaala ng kanilang pakikipagsapalaran sa paaralan. Simula nang sumiklab ang zombie apokalipse, ang dating abalang tulay ng Mississippi River ay naging isang abandonadong guho na lamang. Ang mga barkong iniwan at lumubog ay nakakalat sa magkabilang pampang ng ilog. Upang makatawid ang grupo ng mga nakaligtas sa malawak na Mississippi, kailangan nilang bumuo ng bagong bangka. Mabilis na napansin ni Iris ang ilang itinapong asul na bariles sa pampang. Sa tulong ng ilang tabla at lubid, maaari silang makagawa ng bangkang makakatawid sa ilog. Upang makalikom ng sapat na materyales, nagtungo sila sa isang abandonadong bodega sa malapit, kung saan nakakita sila ng maraming lubid at mga talim ng bentilador na maaaring gamiting propeller. Napansin ni Elton ang isang kalansay na may suot na checkered na kamiseta. Ang tanawing iyon ay hindi niya napigilang magpaalala ng hapon bago ang sakuna. Ikinukwento noon ng kanyang ama at buntis na ina sa kanya ang kasaysayan ng pagkamatay ng mga dinosaur. Hindi niya alam na makalipas lamang ang isang dekada, mga tao na ang magiging nanganganib na uri. Higit pa roon, hindi niya inasahan na ang kanyang ina, na umalis upang magtrabaho pagkatapos noon, ay makakasalubong si Hope at ang kanyang ina, at tuluyang mamamatay sa kamay ni Hope. Habang abala si Elton sa pag-alala, natipon na ng iba ang karamihan sa mga materyales para sa bangka. Upang mapatakbo ito, nakakita pa sila ng isang antigong steam engine at agad nilang sinimulang buuin ang bangka. Gayunman, matapos nila itong mabuo, napagtanto nilang hindi sapat ang pagsusunog lang ng kahoy upang mapagana ang steam engine. Sa sandaling iyon, naalala ni Elton ang malaking inventaryo ng nail polish sa bodega. Ang mga iyon ay madaling magliyab at sumabog, baka sakaling magamit. Dahil dito, bumalik siya at si Silas sa bodega upang maghanap ng nail polish. Samantala, napagpasyahan ni Felix na isama si Iris sa isa pang bodega upang maghanap ng gasolina. Hindi inaasahan, biglang kumulog at kumidlat sa maliwanag na langit. Tinamaan ng kidlat ang poste ng kuryente sa tabi ng bodega, na nasira ang pinto at nagpakawala ng grupo ng mga umuungol na zombie. Nang maramdaman ang panganib, agad na pinatakbo ni Felix si Iris pabalik. Samantala, sina Huck at Hope na naiwan sa pampang ay hindi rin nagpapahinga. Pinag-aaralan nila kung paano mapatakbo ang steam engine. Sa kasamaang palad, napuno lamang nila ng makapal na usok ang paligid at hindi pa rin ito gumana ng maayos. Sa mga oras na iyon, bumalik na ang dalawang grupo na naghanap ng gasolina. Di tulad ni Felix na walang nakakuha sina Elton at Silas ng ilang bariles ng nail polish. Ibinuhos nila ito sa steam engine at nagsimula itong umandar ng maayos. Ngunit sandali lamang ang kanilang tuwa dahil natanggal ang sinturo ng steam engine. Dahil nakakabit na ito sa maliit na bangka, masyadong masikip ang pagitan para makalusot ang isang normal na tao. Sa puntong iyon, paparating na rin ang mga zombie na pinalaya ng kidlat. Upang protektahan ang lahat, ginamit ni Felix ang pamingwit na nakita niya at tinali ito sa mga kalapit na puno na nakabuo ng di nakikitang bitag. Nahulog sa patibong ang mga walang isip na zombie, karamihan sa kanila ay napatigil sa linya ng pamingwit, ngunit may ilang nakalusot sa magkabilang gilid. Sa kabutihang palad, agad na dumating sina Hope at Iris upang tulungan si Felix na harangin ang mga zombie na nagbigay kay Felix ng pagkakataong isa-isahin silang patumbahin. Kasabay nito, nag-ambag din si Elton sa grupo. Noong araw ng sakuna,
ikinulong siya ng kanyang ama sa isang kahon sa loob ng ilang araw, dahilan ng kanyang takot sa masisikip na lugar. Ngunit para sa kaligtasan ng grupo, nagpasya siyang harapin ang sariling takot. Gumapang siya sa ilalim ng bangka at, gaya ng inaasahan, natagpuan niya ang nahulog na sinturon. Ilang minuto lang ang lumipas at naayos na niya ito. Ngunit nang handa na siyang lumabas, natuklasan niyang naipit siya. Nagsimulang manginig si Elton habang bumabalik sa isip niya ang mga nakakatakot na alaala ng kanyang pagkabata. Sa kabutihang palad, agad na bumalik sina Felix at ang iba pa. Sabay-sabay nila siyang hinila palabas gamit ang pinagsamang lakas. Hindi kalayuan, may grupo ng mga zombie na dahan-dahang papalapit sa ilog. Dahil wala ng oras upang mag-impake, nagmamadaling tumakbo ang lahat patungo sa hulihan ng bangka, pilit itong itinutulak papasok sa tubig. Sa kanilang pagkadismaya, sa kabila ng pagsisikap, hindi gumalaw ni kaunti ang bangka. Nang makita ni Hope na papalapit na ang mga zombie, desperado niyang iminungkahi na iwanan na lang ang bangka at tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, pinakalma ng bihasang si Felix ang grupo. Nakakita siya ng mahabang tabla upang maitulak ang bangka. Habang lumulubog ang araw at tinatamaan ng pulang liwanag ang kanilang mga mukha, sa wakas ay nakangiti silang lahat. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa kabilang pampang. Nakakita sila ng lugar na may bakod na kawad sa gilid ng pampang, doon sila nagtayo ng kampo at nagsindi ng bonfire. Nagpasya si Hawk na maglibot habang tahimik pa ang paligid. Sinabi niyang babalik siya pagkalipas ng 48 oras at na huwag silang mag-alala. Samantala, si Elton ay lubog sa pag-alala, nakatitig sa photo album ng kanyang pamilya buong gabi. Nilapitan siya ni Hope upang aliwin, ngunit nang makita niya ang larawan ng ina ni Elton, nabigla siya. Lumalabas na ang buntis na babaeng napatay niya noong araw ng sakuna ay ina pala ni Elton. Biglang, isang binatang lalaki ang lumitaw mula sa kagubatan sa tabi ng ilog. Paglabas pa lang niya, kumapit siya sa isang sanga ng puno at hinarap ang iba. Palihim na lumapit si Felix mula sa likuran at mabilis na pinigilan ang posibleng gulo. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Percy, dating mayaman at walang alalahanin, ngunit naging malungkot ang buhay matapos ang sakuna. Ang taos-pusong kwento niya ay tumimo kina Iris at sa kanyang kapatid, kaya ibinahagi nila kay Percy ang ilang dilatang pagkain na naipon nila. Habang gutom na kumakain si Percy, taos-puso siyang nagpasalamat at binanggit na dati siyang may kotse, ngunit nanakaw iyon ng dalawang nakaligtas. Iminungkahi niyang kung tutulungan siya ng grupo na mabawi ang kotse, maaari niyang ihatid sila kahit saan nila gustuhin. Dahil kailangan din ng grupo ng transportasyon na pauo sila. Kinabukasan ng maaga, nag-impake sila at nagtungo sa bayan na binanggit ni Percy. Pagpasok pa lang nila sa bayan, agad nilang nakita ang truck. Dahan-dahan silang lumapit at natuklasan nilang ang magnanakaw na kumuha ng kotse ni Percy ay nakahandu sa isa upuan ng driver, patay na. Inilipat ni na Percy at Felix ang bangkay, ngunit hindi nila mahanap ang susi ng kotse. Ipinaalam ni Percy sa grupo na may kasamahan ang magnanakaw na nakatira sa kalapit na gusali. Malamang na nag-away sila at nasa partner na ang susi. Dahil dito, dali-daling nagtungo si Percy sa gusali. Iniwan ni Felix ang tatlo upang bantayan ang kotse, habang siya at ang iba ay palihim na sumunod kay Percy. Sa pasukan ng gusali, sumilip si Felix sa butas ng pinto nang bigla itong bumukas mula sa loob. Si Percy iyon na pumasok pala sa likurang pinto. Inatasan ni Felix ang dalawang tao na bantayan ang pasukan, habang siya at si Percy ay naghiwalay upang hanapin ang kalaban sa loob ng gusali. Matapos maghintay ng matagal sa kotse at walang bumabalik, nabahala si Iris. Iniwan niya si sila sa kotse at nagtungo sa likurang pinto upang tulungan ang mga kasamahan. Hindi inaasahan, pagpasok niya ay nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Naghanda si Iris upang umatake, ngunit napagtanto niyang si Percy iyon. Upang maiwasan ang pagkakamali, iminungkahi ni Iris na magkasama silang kumilos. Ngunit biglang may kamay ng zombie na umabot mula sa katabing silid, tangkang sumali sa labanan. Hindi ito pinansin ni na Percy at Iris at mabilis silang umakyat sa hagdan. Sa ikalawang palapag, sumugod sila sa isang silid at nakita ang isang upos ng sigarilyong mainit pa, hudyat na may nagmamadaling umalis. Matapos ang mabilisang paghahanap, natagpuan nila ang susi ng kotse sa isang sofa.
Habang naghahanda silang bumalik sa kotse, napansin ni Percy ang kanyang bagahe sa isang silid. Hiniling niyang mauna na si Iris bumaba habang kukunin niya ang kanyang mga gamit. Habang nasa kalagitnaan ng pagbaba si Iris, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa itaas. Agad siyang bumalik at natagpuang wala na si Percy, at ang kanyang bagahe ay puno ng mga dyaryo. Napagtanto niyang naloko siya, kaya kinuha niya ang kanyang sibat at sinimulang hanapin si Percy. Nakadinig siya ng ingay mula sa banyo, binuksan niya ang pinto, at natagpuan ang isang kulubot na zombie na nakahiga sa bathtub. Samantala, si Silas na nagbabantay sa kotse ay hindi napansin na ang bangkay ng driver sa lupa ay dahan-dahang tumayo. Kinuha ng lalaki ang lahat ng bagahe, tumalon papasok sa kotse, at agad itong pinaandar. Agad na humabol si Silas, may hawak na wrench. Pinakamabilis na nakaresponde si Hope at agad ding sumunod. Samantala, maingat na nililinis ni Felix ang daan mula sa mga zombie, ngunit hindi pa niya napapansin na si Percy ay tumalon sa isa pang gusali at tumatakas sa mga bubong. Narinig ni Iris ang kaguluhan sa labas at agad ding tumakbo upang humabol, ngunit hindi siya pamilyar sa lugar at matapos ang ilang hakbang. Napalakad siya at nahulog sa isang kalapit na lalagyan. Samantala, nakarating si Percy sa likurang eskinita at nakasakay sa kotse ng kanyang kasamahan. Ang bumagsak na si Iris ay natagpuang ang lalagyan ay hindi lamang puno ng basura, kundi pati na rin ng ilang gutom na zombie. Alam niyang labis siyang dehado sa bilang, kaya't mabilis siyang humingi ng tulong sa radyo. Agad namang rumesponde ang grupo upang iligtas siya, sinisikap na buksan ang kandado ng lalagyan. Gayunman, ang ingay na nagawa nila kanina ay nakaakit ng isang malaking grupo ng mga zombie na humarang sa kanilang daraanan. Nang tila wala ng pag-asa, laking gulat nila nang bumalik si Percy at ang driver. Ang kanilang military truck ay madaling nagdurog sa karamihan ng mga zombie, dahilan upang matagumpay na makatakas ang grupo. Bumalik sila sa pampang ng ilog Mississippi. Galit na galit sina Felix at ang iba pa, agad nilang inalis ang armas ni na Percy at ng driver, pinataas ang kanilang mga kamay at pinahiga upang umamin sa kanilang ginawa. Ngunit iginiit ni na Percy at ng kanyang tiyo na kung hindi sila bumalik upang iligtas ang grupo, matagal na sana silang naging pagkain ng mga zombie. Dahil dito, nagkasundo ang dalawang panig na kalimutan na ang nangyari at muling nagsama-sama. Nagpakitang gilas pa ang tiyo ni Percy ng ilang magic tricks para sa lahat. Bago ang apokalipse, iyon ang kanyang hanapbuhay. Pagkatapos ng sakuna, napilitan silang umasa sa panlilinlang upang mabuhay. Matapos ang pag-uusap, nagkasundo ang magtiyo na ihatid ang grupo sa kanilang patutunguhan. Medyo nakahinga ng maluwag ang lahat. Nang maghiwa-hiwalay na ang mga tao, nilapitan ni Felix ang tiyo ni Percy upang makipag-usap. Ngunit mapanuring tumingin ang tiyo sa tatlong bilog na simbolo sa jacket ni Felix at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Felix na ito ay natatanging sagisag ng komunidad ng Omaha, ngunit tila nagduda pa rin ang tiyo. Lumapit siya sa kotse at pinunit ang bahagi ng takip na nagbunyag ng parehong tatlong bilog na simbolo. Sinabi niya kay Felix na ang mga organisasyong may ganitong simbolo ay may maraming military truck at maging mga armadong helicopter. Ang sasakyang ito raw ay mula sa isang lalaking nakaitim na uniforme na may parehong simbolo. Nanahimik si Felix. Wala nang magawa ang tiyo kundi tanungin kung matutulungan ba sila ni Felix sakaling makasalubong nila ang mga sundalong nakaitim. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng tiyak na sagot si Felix. Nang marinig ng tiyo ang katiyakan ni Felix, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at pumayag na ihatid sila kahit saan man makarating. Pagsapit ng gabi, nagtanghal ng shadow puppet show ang magtiyo para sa lahat na nagdala ng alon ng nostalgia sa grupo. Sa bisperas ng zombie apocalypse, si Hawk, isang elite soldier ng Marine Corps, ay nasa isang club, gumaganap ng blindfolded dart throw para sa kanyang mga kasamahan. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na hagis, tumama ng eksakto sa bulse ang dart na nagpasigaw ng tuwa sa mga lalaking sundalo. Ngunit si Huck, na walang interes sa papuri, ay umorder ng beer at nakipag-inuman lamang sa kanyang kasamang may peklat sa mukha. Habang sila ay nag-iinuman, biglang lumabas sa gihi ang balita tungkol sa biglaang pagsiklab ng zombie crisis. Pagkatapos nito, narinig ang emergency alarm sa buong kampo militar. Gaya ng dati, nagbigay ng masiglang talumpati ang komandante upang palakasin ang loob ng mga sundalo. Gayunman, sa pagtatapos ng kanyang talumpati,
Seryoso niyang binalaan ang lahat na unahin ang sariling kaligtasan at walang pagdadalawang isip na barilin ang sinumang nilalang na banta sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Hawk at ang kanyang mga kasamahan sa isang gusali. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang natitigatig na zombie. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, paabutin natin ng 100 likes para sa part 3.